Reincarnation ng Businesswoman sa School Kabanata 246. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nasa CTG ako. Nagpunta ako para tingnan ang tindahan ng alahas, at nasa apartment ako ngayon, sabi ni Guning. Pagkaraan ng isang segundo, idinagdag niya, I miss you. Si Leng Xiaoteng ay agad na nakaramdam ng pagsinta. Gusto niyang makatabi kaagad si Guning, ngunit alam din niyang kailangan muna niyang gawin ang kanyang gawain. Miss din kita, at lalapit ako sa iyo sa sandaling matapos ko ang aking gawain, sabi ni Leng Xiaoteng, sinusubukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pagnanasa. Naunawaan ni Guning na kailangang magtrabaho ni Leng Xiaoteng. At sinabing, tawagan mo ako bago ka lumapit sa akin, at huwag mo na akong sorpresahin muli, dahil hindi natin kayang makilala ang isa't isa. Pupunta na ako sa Province Y in a few days. Kung may oras, pupunta rin ako sa kabisera. Sino ang makakasama mo? Tanong ni Leng Xiaoteng. Alam niya na si Guning ay mahusay sa stone gambling, at kailangan niyang pumunta sa Province Y para dito. Mag-iisa ako, sabi ni Guning. Saan ka pupunta sa Province Y? Idinagdag ni Leng Xiaoteng. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin City Teng, sagot ni Guning. Aalis din ako papuntang City Teng sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi ito ligtas sa City Teng pinakabagong. Sa pagkakataong ito, hindi masaya si Leng Xiaoteng na magkikita sila sa isang lugar, ngunit trabaho iyon ni Guning, kaya hindi niya ito mapigilan. Kung kailangan mong pumunta doon, pumunta ka sa akin sa oras na iyon, o mag-aalala ako. Sa pagtataka ni Guning, pareho silang nasa City Teng. Sa katunayan, wala siyang pakialam na hindi ito ligtas doon, ngunit hindi siya pupunta sa kanya kapag nasa City Teng na siya. Sobrang namiss niya siya. Mga ad ng Pub Future. Makakaistorbo ka ba kung pupunta ka? Tanong ni Guning. Siyempre hindi, sagot ni Leng Xiaoteng. Malaki. Magkita-kita tayo, sabi ni Guning. Nakahinga si Leng Xiaoteng nang bigyan siya ni Guning ng isang positibong sagot. Hindi sinabi ni Guning kay Master Fu at sa kanyang mga kaibigan na nasa lungsod G, dahil ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagputol ng mga hilaw na materyales sa planta ng pagpoproseso. Nagkaroon ng isang tumpok ng mga hilaw na materyales, at kalahati pa lang ang naputol niya hanggang ngayon. Gayunpaman, kalahati lamang nito ay sapat na upang suportahan ang Jade Beauty Jewelry. Ang alahas ay hindi pang araw-araw na mga kalakal, at ang isang esmeralda na kasing laki ng isang kamao ay sapat na para sa 12-dosenang maliliit na piraso ng alahas. Gaano man katanyag ang tatak, maganda kung makakapagbenta sila ng 5 hanggang 6 na piraso ng alahas at kumita ng milyon-milyong yuan sa average bawat araw. Nanatili lamang si Guning sa CTG sa loob ng 2 gabi, at nakasakay sa eroplano patungong City Teng sa Province Y bandang alas 9 ng umaga ng ikatlong araw. Tinawagan ni Guning si Leng Xiaoteng bago siya sumakay sa eroplano. Wala si Leng Xiaoteng sa City Teng hanggang bukas, kaya mag-isa si Guning ngayon. Nais ni Leng Xiaoteng na panatilihing kasama si Guning ngunit nagtrabaho siya sa isang koponan, kaya maaari lamang niyang paalalahanan siya na mag-ingat. Walang direktang eroplano mula sa CTG papuntang City Teng. Kaya't kinailangan ni Guning na lumipad sa lungsod Y, na siyang kabiserang lungsod ng lalawigan Y, at pagkatapos ay lumipat sa lungsod ng Teng. Sa pahinga ng isang oras bago sumakay si Guning sa eroplano patungong City Teng, nakahanap siya ng restaurant na makakainan, sa City Y. Pagkatapos kumain, naglabas si Guning ng isang encyclopedia ng mga antik para basahin para mawala ang oras. May isang matandang lalaki na nasa early 60s kasama ang kanyang apo na nakaupo sa mesa sa tabi ni Guning. Ang batang babae ay humigit kumulang 15 taong gulang, at may kasamang 2 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nasa 30 anyos.
Seryoso ang itsura ng dalawa at para silang bodyguard. Nagningning ang mga mata ng matanda nang makita niyang nagbabasa si Guning ng isang encyclopedia ng mga antik, at nagtatakang nagtanong, hindi ba ito isang encyclopedia ng mga antik? Mahilig ka ba sa mga antigo? Gayunpaman, bago pa makasagot si Guning, ibinuka muna ng batang babae ang kanyang bibig at sarkastikong sinabi, tiyak na nagpapanggap siya. Isipin mo ang iyong mga salita. Pinuna ng matanda, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Guning. I'm so sorry sa bastos na ugali ng apo ko. Please wag mo siyang pansinin. Mga ad ng pub future. Wala lang, maangin na sabi ni Guning. Hindi siya magsasawang magalit sa isang batang babae na walang galang. Gayunpaman, sumagot ang dalaga, hindi ko iniisip na mali ako. Tanging mga matatanda lang ang interesado sa mga antigo, at masyado ka pang bata para dyan. Sa katunayan, ang mga antigo ay palaging may espesyal na lugar sa pagmamahal ng mga matatanda. Habang ang mga batang henerasyon ay bihirang kasama, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang mga kabataan na interesado dito. Xiaoyin, hindi ka ba magalang? Muling pamuna ng matanda, at agad na itikom ng dalaga ang kanyang bibig. Kinagat niya ang kanyang mga labi, ngunit hindi na naglakas loob na makipagtalo pa. Bahagyang nagalit si Guning sa pagkakataong ito. Tumingin siya sa dalaga at sinabing, sa palagay ko ay walang kinalaman sa iyo kung naiintindihan ko ang mga antik. Kailangan ba talagang maging sarcastic ka? Nang marinig iyon, mayabang na sumagot si Zhang Hanyin, ayoko lang na makita ang mga taong umaarte na parang tao talaga sila. First time pa lang namin magkita, and how do you know na nag-iinarte ako? Hindi mo ba iniisip na masyado kang mayabang? Nakipagtalo si Guning. Kung gayon alam mo ba ang mga antigo? Tanong ni Zhang Hanyin. Hindi siya naniniwala na may alam si Guning tungkol sa mga antik. Xiaoyin, kapag ganyan ka na naman, hindi na kita ilalabas. Nagbanta si Master Zhang, pagkatapos ay tumingin kay Guning at muling humingi ng tawad. I'm so sorry about that. Bagamat nalaman ni Guning na nakakainis ang babae, ayaw niyang magalit si Master Zhang. Ayos lang. Gusto mo ba ng mga antik, o major mo ba ito? Tanong ni Master Zhang dahil sa curiosity. Na-curious siya dahil mahilig siya sa mga antik. Gusto ko ng mga antik, kaya bumili ako ng ilang librong babasahin, sagot ni Guning. Mabuti, wala nang maraming kabataan na interesado sa mga antik ngayon, papuri ni Master Zhang kay Guning. Kahit gaano pa karami ang alam ni Guning tungkol sa mga antik, napatunayan nito na kailangan niyang maging matatag na babae dahil nakakabagot ang pag-aaral ng mga antik. Nang makitang pinuri ng kanyang lolo si Guning, hindi nasisiyahan si Zhang Hanyin. Lolo, bakit hindi mo siya subukan? Xiaoyin, putol ni Master Zhang. Kahit na curious din siya, mga estranghero lang sila at hindi magaling na subukan si Guning ng biglaan. Miss Gu. Sa oras na ito, isang boses ng lalaki ang tumunog. Agad na nakilala ni Guning ang boses. Tumingin siya at nakita si Zhao Yufeng. Ginoo. Zhao, nagkataon lang. Oh, ikaw talaga. Si Zhao Yufeng ay nasa sabik na makita si Guning. Bakit nasa Province Y ka? Kararating mo lang dito o babalik ka? Kakadating ko lang, at pupunta ako sa City Teng. Ikaw naman, sabi ni Guning. Kabanata 247. Pupunta ka sa City Teng. Ako rin. Si Zhao Yufeng ay higit na nasa sabik ngayon, dahil alam niya na si Guning ay kailangang pumunta sa City Teng para sa stone gambling. Saang flight ka sasakay? Tanong ni Guning. Ang akin ay mag-take off ng 1:20 PM. Ikaw naman? Tanong ni Zhao Yufeng. Pareho tayo. Mangyaring maupo, sabi ni Guning. Oo naman, umupo si Zhao Yufeng sa tabi ni Guning.
May intensyon siyang sumama sa paglalakbay kasama si Guning para matulungan siya nitong pumili ng mga hilaw na materyales. Ginoo. Zhao, hindi mo lang ba ako pinansin? Samantala, ang bahagyang pag-aakusa ng boses ni Master Zhang ay tumunog, ngunit hindi naman talaga siya nagmamayabang. Pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Nagulat si Master Zhang nang makitang iginagalang ni Zhao Yufeng si Guning. Masasabi niyang hinahangaan ni Zhao Yufeng ang kakayahan ni Guning sa halip na ang kanyang impluwensya. Dahil doon, si Master Zhang ay interesadong malaman ang tungkol sa kanyang kakayahan na humahanga kay Zhao Yufeng. Agad na tumingin si Zhao Yufeng at nakita si Master Zhang. Nagulat siya pati na rin excited. Master Zhang, ikinagagalak kitang makilala. I'm so sorry hindi kita napansin noon. Ilang buwan na tayong hindi nagkita. Kamusta ka ngayon? Pareho lang. Ito ay isang matandang sakit. Siguro maswerte ako na hindi ako nito pinatay, maangin na sagot ni Master Zhang, ngunit tila malungkot. Bagamat nabubuhay pa siya, isang pahirap ang magkasakit. Mukhang ayaw pag-usapan ni Master Zhang ang tungkol dito, kaya iniba niya ang usapan. Mukhang umuunlad ang negosyo mo ngayong pupunta ka ulit sa City Teng. Ayos lang ang negosyo ko. At ito ay katapusan ng taon, kaya gusto kong kumuha ng pagkakataon at makita kung mayroong magandang jade sa City Teng, sabi ni Zhao Yufeng. Mayroon ka bang bagong hilaw na materyales, Master Zhang? Isang provider ng raw material na may pangalang Zhang. Nang marinig iyon, naisip ni Guning ang kanyang pagsisiyasat sa mga nagbibigay ng hilaw na materyales sa City Teng. Mayroong 3 pangunahing tagapagbigay ng hilaw na materyales sa City Teng, at ang pamilya Zhang ay isa sa kanila. Mga ad ng Pub Future. Maliban sa pagbibigay ng mga hilaw na materyales, ang Zhang family ay nagpatakbo din ng isang kumpanya ng alahas na may ilang dosenang bilyong yuan sa mga asset. Ang matandang ito ba ang pinuno ng Zhang family, si Zhang Dekheng? Naisip ni Guning. Sa katunayan, ang matandang ito ay eksaktong pinuno ng Zhang family, si Zhang Dekheng. Bagamat hindi masyadong sigurado si Guning tungkol dito, naniniwala siya na tama ang kanyang nahulaan. Kung maaari, gusto niyang makipag-alyansa sa Zhang family at kunin ang lahat ng hilaw na materyales na may jade sa loob. Si Guning ay hindi magbebenta ng mga hilaw na materyales, ngunit magbubukas ng isang kumpanya upang mag-supply ng jade. Kung ganoon, magiging mas madali para sa kanya na kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, mahirap bumili ng mga hilaw na materyales sa mga tindahan at madaling makaakit ng maraming atensyon mula sa mga tao. Ngunit ito ay lubos na naiiba kung maaari siyang magbenta ng jade sa pamamagitan ng isang kumpanya. Gayunpaman, kulang siya ng taong may kakayahang tumulong sa kanya sa pamamahala ng kumpanya. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Guning na harapin ito ngayon. Hindi pa. Maraming natitira mula sa unang batch, at hindi namin sasamantalahin ang susunod na batch hanggang sa ikalawang kalahati ng taon, sabi ni Master Zhang. Karaniwan, 2 hanggang 3 beses na pagsasamantalahan ang isang bundok. At ang mga hilaw na materyales na na-mine out sa bawat oras ay sapat na para sa pagkonsumo sa loob ng 1 taon o 2. Sa kasong iyon, isang pangmatagalang bagay ang pagsasamantala sa mga hilaw na materyales. Miss Gu, may interes ka bang bisitahin ang tindahan ng hilaw na materyales ni Master Zhang pagdating natin sa City Teng? Tanong ni Zhao Yufeng. Oo naman. Siyempre handang gawin iyon ni Guning. I bet wala siyang alam tungkol sa stone gambling. Sabi ni Zhang Hanyin na may halatang panghahamak. Zhang Hanyin, itikom mo ang iyong bibig ngayon din. Sa wakas ay nay na si Master Zhang sa kawalang galang ni Zhang Hanyin. Nakaramdam siya ng hiya na ganoon ang ugali ng kanyang apo sa publiko. Huwag mong kakalimutan ang ugali mo. Sino ka sa tingin mo? Wala kang karapatang manligaw ng iba. Natakot si Zhang Hanyin at nanatiling tahimik. Walang sama ng loob sa pagitan niya at ni Guning, ngunit hindi niya gusto si Guning nang walang dahilan. Walang positibong opinyon si Zhao Yufeng kay Zhang Hanyin.
Ilang beses na niya itong nakilala, at palagi itong mayabang. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang kakayahan ni Guning sa pagsusugal na bato ay napakahusay, wala siyang karapatang pigilan si Guning na bisitahin ang tindahan ng kanyang lolo. Mga ad ng pub future. Ang iba pang mga tao sa Zhang family ay magalang sa mabuting asal, ngunit sa kasamaang palad, itong si Zhang Hanyin ay lubos na naiiba sa kanyang pamilya. Sa sandaling ito, inanunsyo ng intercom na malapit nang magta-take-off ang kanilang flight, kaya hindi na sila nag-uusap at tumayo para sumakay sa eroplano. Sasakay sila sa parehong eroplano patungong City Teng, kaya sabay silang naglakad patungo sa boarding gate. Ang grupo ni Master Zhang ay nakaupo sa unang klase, habang sina Guning at Zhao Yufeng ay nakaupo sa klase ng ekonomiya. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa airport sa City Teng. Naunang bumaba ng eroplano ang grupo ni Master Zhang, at naghintay sandali kina Zhao Yufeng at Guning sa labas. Pagkatapos nilang magkita muli, pinandilatan ni Zhang Hanyin si Guning para ipakita ang galit nito sa kanya, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita muli. Sa halip, direktang hindi siya pinansin ni Guning. Nagkaroon ng eksklusibong MPV para sunduin si Master Zhang. Lahat sila ay pupunta sa kalye ng mga hilaw na materyales, kaya inanyayahan sila ni Master Zhang na kunin ang kanyang sasakyan, at si Zhao Yufeng pati na rin si Guning ay sumang-ayon. Lumabas sila ng exit papuntang parking lot. Gayunpaman, bigla na lang huminto ang isang matandang nasa harapan nila at patuloy na nanginginig. Guro. Laking gulat ng nasa may edad na nasa tabi ng matanda, ngunit bago pa niya mahuli ang katawan ng matanda, diretsyong bumagsak ang matanda sa lupa. Namutla ang mukha niya at nanginginig ang katawan niya. Guro. Tumawag ka na ng ambulansya. Inaatake sa puso si Master. Nang makita iyon, sumugod si Guning sa kanila at kalahating lumuhad sa tabi ng katawan ng matanda, na iniabot ang kanyang mga kamay upang idiin ang dibdib nito nang walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo? Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at hihilahin na sana si Guning. Itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong mamatay siya. Natigilan si Guning. Sinundan siya ni Master Zhang at ng iba pa, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Hindi pinansin ni Guning silang lahat, nakatingin sa matandang lalaki na malinaw niyang tinanong, kung nagtitiwala ka sa akin, mangyaring tumango. Masyadong hindi komportable ang matanda para makapagsalita, ngunit may malay pa rin siya. Nang makita ang mukha ni Guning, parang pamilyar siya out of the blue, at nagtiwala siya sa kanya sa unang tingin. Bilang ragdagan, oras ang kanyang buhay ngayon. Wala na siyang oras para maghintay ng ambulansya. Kaya naman nakikita ang matanda. Dahil tumango ang matanda, hindi pipigilan ng kanyang mga tagasunod si Guning. Nag-aalala rin sina Master Zhang at Zhao Yufeng, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng ingay sa ganoong kritikal na sandali. Bagamat hindi naniniwala si Zhang Hanyin na nailigtas ni Guning ang buhay ng matanda, nanatili siyang tahimik nang makitang namumutla ang mukha ng matanda. Siyempre, hindi alam ni Guning kung paano magbigay ng paunang lunas, ngunit ginamit niya ang bilis upang hawakan ang kanyang tunay na intensyon. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Marahan niyang diniin ang dibdib ng matanda sa isang regular na pattern, at ang kapangyarihan ay mabilis na bumuhos sa kanyang mga kamay at sa puso ng matanda at pumulupot sa buong paligid. Pagkatapos ay damaloy ang kapangyarihan sa mga ugat na nagbibigay ng dugo para sa kanyang puso. Naramdaman ng matanda ang biglang pag-agos ng malamig na hangin sa kanyang dibdib. Sa loob ng ilang segundo, nakahinga siya at bumalik sa normal na kulay ang mukha niya. Nang makitang unti-unting gumaling ang matanda, lahat ay gamaan. Sa parami ng paraming kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, naramdaman pa ng matanda na nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso tulad ng ginawa nitong 30 taon na ang nakakaraan.
Natuwa ang matanda, dahil ilang taon na siyang walang nararamdaman. Alam niyang lalong humihina ang kanyang puso, at nabubuhay lamang siya sa mga gamot. Imposibleng lubusang pagalingin ang kanyang sakit sa puso. Ngunit ngayon, isang batang babae na tila 18 anyos pa lang ang tumulong sa kanyang puso na maging malusog muli sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa kanyang dibdib. Mas energetic pa ang pakiramdam niya ngayon. Ano ang kanyang kakayahan? At ano ang malamig na hangin? Napakaganda pa rin nito. Maya-maya ay natauhan na ang matanda. Tumingin siya kay Guning at pamilyar sa kanya ang mukha nito. Mayroon din siyang hindi maipaliwanag na intimacy sa kanya. Biglang may lumabas na mukha sa isip niya. Yunfan. Ang batang babae na ito ay napakahawig ni Yunfan. Ang kanyang anak ay hindi kailanman nag-asawa o nagkaanak, kung hindi, talagang maniniwala siya na ang batang babae na ito ay dapat na anak ni Yunfan. Gayunpaman, malaki ang mundo, at posibleng magkahawig ang mga tao kung minsan. Masyadong naubos ni Guning ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang mukha ay unti-unting namutla, ngunit kinakailangan pa rin ng kaunting lakas upang gamutin ang puso ng matanda. Kaya iginiit ni Guning, dahil ayaw niyang sumuko sa kalagitnaan kahit na karaniwang hindi niya gustong gugulin ang kanyang kapangyarihan sa ganoong malaking halaga. Sa kabutihang palad. Mayroon siyang Night Luminescent Pearl na automatikong sumisipsip ng natural na kapangyarihan, kaya hindi malaking bagay na isinakripisyo niya ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang matanda. Mga ad ng Pub Future. Nang makita ang unti-unting namumuong mukha ni Guning, lahat ng iba ay nag-aalala, ngunit walang nang istorbo sa kanya. Sabay-sabay silang lahat ay nabigla nang makitang halatang nakabawi ang matanda sa loob ng maikling panahon. Ay nako! Siya ay kahanga-hangang. Bumalik na sa normal ang matanda ngayon. Talaga. Nakahinga siya ng maayos. Isa ba siyang Diyosa? Hinahangaan na ng mga tao sa kanilang paligid si Guning ngayon. Nang matapos ito, ibinalik ni Guning ang kanyang kapangyarihan, tumayo. Taos-pusong nagpasalamat ang matanda kay Guning. Maraming salamat sa tulong mo. Ayaw mo bang samahan kita kumain mamaya? Naranasan ng matanda ang pakiramdam ng pagkaligtas mula sa gilid ng kamatayan. At naramdaman pa niya na halatang bumuti na ang kanyang pisikal na kalagayan, kaya kumbinsido siya na hindi simple ang dalagang ito, at gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Bukod pa rito, kung nailigtas ng batang babae na ito ang kanyang buhay, baka mapagaling niya ang kanyang sakit sa puso. Laging binibigyang pansin ng mga tao ang kanilang mga katawan kapag nagsimula silang tumanda. Ang matanda ay sumuko na, at nagplanong maglibot pa habang siya ay nabubuhay pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang biglaang paglitaw ni Guning ay nagpapataas ng kanyang pag-asa. Hindi man siya gumaling, gugustuhin niyang mamuhay sa mas malusog na kalagayan. Iyon ay kasiyahan ko, at hindi ito malaking bagay, maangin na sabi ni Guning. Siguro hindi big deal sa iyo, pero sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko. Kung ayaw mong kumain kasama ako, madjay guilty ako, sabi ng matanda. Naunawaan ni Guning na gustong pasalamatan siya ng matanda sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng pagkain. Gayunpaman, ang hindi alam ng matanda ay napagaling na ni Guning ang kanyang puso. Malusog siya ngayon. Mga ad ng Pub Future. Alam din ni Guning na ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong matandang lalaki, at malamang na nagmula siya sa isang makapangyarihang pamilya. Dahil pinilit ng matanda na magpasalamat sa kanya, pumayag si Guning sa huli. Gayunpaman, masyado pang maaga para kumain ngayon, kaya sinabi ni Guning, 2 PM pa lang. Kamusta 6 PM? Sabi ng matanda. Nag-isip sandali si Guning bago niya sinabi, walang problema. Pagkatapos noon, nagpalitan ng numero si Guning at ang matanda bago sila maghiwalay. Sa panunood ng pagkawala ni Guning sa kanyang paningin, nakaramdam ng kalungkutan si Master Tang nang walang dahilan. Guro,
Bakit ang Miss Gu na ito ay kahawig ng ating pangalawang Panginoon noong bata pa siya? Tanong ng isang bodyguard sa tabi ni Master Tang. Sumasang-ayon ako. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang ating pangalawang Panginoon ay hindi kailanman nag-asawa o nagkaanak, halos maniwala akong anak niya itong si Miss Gu. Eksakto, kung si Yunfan ay handang mag-asawa at magkaanak, ang kanyang anak ay magiging kasing edad na ngayon. Bumantong hininga si Master Tang. Naawa siya sa pangalawa niyang anak na laging abala sa trabaho at walang interes na bumuo ng pamilya. Sa katunayan, kung hindi dahil sa aksidenteng nangyari 19 na taon na ang nakakaraan, ang personalidad ni Tang Yunfan ay hindi lubos na magbabago. Siya ngayon ay cold-blooded pati na rin ang malupit, at naging sikat at nakakatakot na Lord Tang. Dahil lang sa siya ay malamig at malupit ay hindi siya madalas na gumagawa ng mga krimen, ngunit hindi siya sumuko at lubos na tapat sa kanyang mga prinsipyo sa negosyo. At dahil doon, umakyat ang pamilya Tang sa tuktok sa negosyo sa ilalim ng kontrol ni Tang Yunfan. Bagamat naisip ni Master Tang na walang kinalaman si Guning kay Tang Yunfan, hindi niya maiwasang maging pamilyar sa batang babae. Marahil ito ay dahil sa kanyang pagpapahalaga kay Guning, ngunit si Master Tang ay nakapag-isip lamang sa ganoong paraan. Samantala, malumanay na tinanong ni Master Zhang si Guning, Miss Go, alam mo ba ang mga medikal na kasanayan? Hindi ako marunong mag-medical, pero may natutunan akong kakaibang paraan ng masahe para maibsan ang mga sakit na may kinalaman sa vascular veins at bones. Kung hindi masyadong malubha, maaari itong gumaling. Alam ni Guning kung ano ang nasa isip ni Master Zhang. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa medikal na agham, kaya hindi na kailangang magpanggap. Sa katunayan, mayroon siyang plano nang malaman niyang may sakit si Master Zhang. Well, pwede mo ba akong tulungan? Tanong ni Master Zhang. Medyo kinakabahan siya, dahil natatakot siya, ngunit anabangan din niya ito. Oo naman, mabilis na sagot ni Guning. Pwede mo bang sabihin sa akin kung saan ka hindi komportable? Sa pagtanggap ng isang positibong sagot mula kay Guning, si Master Zhang ay nasa sabik. Nagkaroon ako ng cerebral thrombosis isa, at ngayon ay dumaranas ako ng sequelae isa nito. Napakahina ng kaliwang kamay at binti ko. Minsan nilalamig sila at nasasaktan kaya hindi ako makalakad ng matagal. Kailangan ko rin silang eye massage araw-araw. Hindi man ito nakamamatay ngayon, masakit pa rin ang magdusa, pwede ba itong gumaling? Karaniwang sanhi ito ng pagsisikip ng dugo. Hindi pa ako lubos na nakatitiyak na mapapagaling ito, ngunit tiwala ako na matutulungan kitang maging mas mabuting kalagayan sa kalusugan. Bakit hindi natin subukan pagkarating natin sa tindahan ng hilaw na materyales mo? Hindi direktang sinabi sa kanya ni Guning na kaya niyang gamutin ang kanyang sakit. Kahit na kaya niya talaga, dahil gusto niyang maging mahinhin. Sige, si Master Zhang ay natuwa. Bagamat hindi siya binigyan ni Guning ng garantiya, naniwala siya sa kanya. Hindi nang ahas si Zhang Hanyin na tanungin ang kakayahan ni Guning pagkatapos ng nangyari noon, ngunit mayroon pa rin siyang pagdududa. Sa katunayan, ang City Teng ay isang maliit na lungsod lamang sa county, ngunit ito ay napakahusay na umunlad. Alam ng lahat na ang Jade ay sagana sa Burma, at ang lalawigan Y ay nasa hangganan ng Burma, kaya ito ay isang tanyag na lugar para sa kalakalan ng Jade. Samantala, ang City Teng ang may pinakamalaking market ng stone gambling sa Province Y, na naging dahilan kung bakit lumipad si Guning patungong City Teng. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga dayuhang mayayaman sa City Teng. Maraming mga negosyante ng alahas mula sa iba't ibang panig ng mundo ang magtatayo rin ng isang opisina dito upang makakuha ng hilaw na jade na may mataas na kalidad para sa kanilang mga kumpanya. Ang palengke ng mga antik sa City Teng ay kilala rin, kaya binalak ni Guning na bisitahin ang kalye ng mga antik nito, pati na rin ang stone gambling, sa pagkakataong ito. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa kalye ng sugal na bato.
Nang nasa kalye si Guning, nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya, dahil ito ay pugad ng aktibidad. Maging si Guning na ipinagmamalaki ng kanyang kakayahang umangkop ay bahagyang nabigo na umangkop dito. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa paglalakad sa kalye. Ngunit dumiretso sa tindahan ng Zhang family, kaya hindi na nag-abala si Guning na gamitin ang kanyang Jade Eyes para aiskan ang mga hilaw na materyales sa tabi ng kalye. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els1N platform. Wala siyang balak maghiwa ng hilaw na materyales ngayon, dahil ayaw niyang magdulot ng sensasyon. At hindi siya nagmamadaling mangolekta ng mga pondo sa pamamagitan ng pagsusugal na bato, kaya siya ang magpapagamot kay Master Zhang ngayon bago pag-usapan ang pakikipagtulungan sa kanya. Maaaring mas maginhawa para sa kanya na magbukas ng kumpanyang nagbibigay ng jade kung ang Zhang family ang kanyang supplier. Pagkatapos noon, pupunta siya at magpalit ng damit at babalik. Ang tindahan ng pamilya Zhang ay matatagpuan sa gitna. Ito ay isang malaking quadrangle. Mga ad ng pub future. Ang pangunahing bulwagan ay humigit kumulang 50 metro kwadrado na may maraming hilaw na materyales sa mababang presyo na nakatambak sa loob nito. Mayroon ding 4 na iba pang mga silid sa loob at bawat isa sa kanila ay nag-imbak ng iba pang antas ng mga hilaw na materyales. Nag-iba din ang presyo ayon sa antas nito. Ang sabsaban ng tindahang ito ay lumabas upang salubungin sila sa sandaling lumitaw si Master Zhang. Pagkatapos ay ginabayan ni Master Zhang si Guning at ang iba pa, na naglalakad papunta sa isang tea room. Sinimulang imasahe ni Guning ang braso ni Master Zhang pagkatapos nilang maupo sa tea room. Nang unti-unting damaloy ang kapangyarihan sa katawan ni Master Zhang, naramdaman niya ang malamig na hangin. Makalipas ang ilang minuto, gumaan ang pakiramdam ni Master Zhang at unti-unting nawala ang sakit na nagpahirap sa kanya sa mahabang panahon. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapuno ng enerhiya, na nagpakinang sa kasiyahan niya. Bagamat nasaksihan niya ang pambihirang kakayahan ni Guning kanina, nakakagulat pa rin na maranasan ito ngayon mismo. Pagkatapos ay lumipat si Guning sa kanyang mga binti. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi ang 4 na paa ni Master Zhang. Nang matapos ito, binawi ni Guning ang kanyang mga kamay. Ang kondisyon ng kalusugan ni Master Zhang ay mas mabuti kaysa kay Master Tang. Na ang matandang lalaki na iniligtas ni Guning sa paliparan ngayon, kaya hindi ito gumastos ng malaking kuryente sa pagkakataong ito. Wow, hindi ka panipaniwala, si Master Zhang ay higit na namangha ngayon. Lolo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Tanong ni Zhang Hanyin na may nag-aalab na kuryosidad. Maliban kay Guning, tumingin sa kanya lahat sina Zhao Yufeng at ang 2 bodyguard ni Master Zhang para sa sagot. Wala akong nararamdamang sakit o panghihina, sa halip, puno na ako ng lakas ngayon. Sabi ni Master Zhang. Puno ng luha sa excitement ang mga mata niya. Talaga. Nakakamangha. Nagtaas ng boses si Zhang Hanyin, tuwang-tuwa. Masaya ang lahat para kay Master Zhang. Mga ad ng pub future. Miss Gu, maraming salamat. Sabi ni Master Zhang kay Guning. Ito ang kasiyahan ko, sabi ni Guning. Halos ganap ka ng gumaling ngayon, ngunit umaasa ako na maaari kang mag-ehersisyo ng higit pa upang ganap na gumaling. Ayaw ni Guning na mabigla pa sila, kaya itinago niya ang katotohanan na si Master Zhang ay ganap nang nakarecover. Nakadepende ito kay Master Zhang upang mapanatili ang kanyang kalusugan at maiwasan ang pag-ulit ng mga sekwela pagkatapos ng lahat. Siyempre gagawin ko, sagot ni Master Zhang. Miss Gu, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, ngunit kung makatagpo ka ng anumang problema sa Province Y, mangyaring huwag mag-atubili na sabihin sa akin. Bagamat ang aming Zhang family ay hindi ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Province Y, kami ay isang pamilya na may dakilang kapangyarihan sa lugar na ito. Hanggat maaari akong tumulong, hindi ako magsisikap na gawin ito para sa iyo. Nangako si Master Zhang.
Ang saklaw ng impluwensya ng pamilya Zhang ay limitado sa lalawigan Y, ngunit nagawang tulungan ni Master Zhang si Guning sa loob ng kanyang lugar. Sa katunayan ay hinihintay ni Guning ang pangako ni Master Zhang. Dahil handa mong gawin ito, gusto kong itago ang aking mga card sa mesa. Dumating ako sa City Teng para sa pagsusugal ng bato. Nagpapatakbo ako ng isang tindahan ng alahas at plano kong magbukas ng mga sanga sa malapit na matatapos, kaya kailangan ko ng isang malaking halaga ng mga hilaw na materyales. Mahirap pumili ng mga hilaw na materyales mula sa mga tindahan ng paisa-isa sa City Teng, at wala akong oras para dito. Kailangan ko ng pangmatagalang stable na supply, kaya mas gusto kong kumuha ng isang batch ng mga ito sa isang pagkakataon, at ako mismo ang magpuputol sa kanila sa aking kumpanya. Narinig ko ang pakikipag-usap sa iyo ni G. Joe, noong nasa airport kami sa City Y, at alam kong ang iyong pamilya ay isang supplier ng hilaw na materyales. Kaya gusto kong makipag-alyansa sa iyo. Ano sa tingin mo? Direktang sabi ni Guning. Siyempre payag akong makipag-deal sa'yo. Ito ay panalo-panalo, tumawa si Master Zhang. Sa katunayan, magkakaroon ng sina Master Zhang at Guning mula sa deal. Gayunpaman, mahirap gupitin ang jade sa mga hilaw na materyales. Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng pera kapag nakakuha ka ng isang batch ng mga ito sa isang pagkakataon? Tanong ni Master Zhang. Maging si Zhao Yufeng na nakakaalam ng pambihirang kakayahan ni Guning sa pagsusugal na bato ay nakaramdam ng pag-aalala para sa kanya, ngunit siya ay nasa sabik sa parehong oras. Gusto niyang malaman kung gaano karaming jade ang maaaring putulin ni Guning. Walang negosyo kung hindi nakikipagsapalaran. Hindi ako natatakot na kumuha ng pagkakataon, sagot ni Guning nang may kumpiyansa. Alam din ni Master Zhang ang katotohanan na ang negosyo ay palaging mapanganib. Kung siya mismo ang magpuputol ng lahat ng hilaw na materyales, makakakuha din siya ng maraming magandang jade. At magiging kumikita pa rin ito kahit na ibabawas ang halaga ng mga hilaw na materyales, ngunit hindi na niya kailangang gawin iyon. Malaki. Gusto ko ang tiwala mo. Kung mayroon kang anumang kailangan, malayang sabihin sa akin. Gagabayan kita sa bodega para pumili ng mga hilaw na materyales, sabi ni Master Zhang. Kahit si Zhao Yufeng ay humanga sa ambisyon ni Guning, dahil hindi niya pinangarap na gawin iyon sa kanyang sarili. Kabanata 250. Mabuti, darating ang aking mga tauhan bukas at maaari nating pag-usapan ito, sabi ni Guning. Naisip ni Guning na mas mabuti kung tulungan siya ni Leng Xiaoteng sa gitna, kaya nagpasya siyang hintayin siya. Hindi siya nag-aalala na mawawalan siya ng stock kung huli niya itong nakuha. Ang daloy ng mga kalakal ay hindi ganoon kabilis, at wala siyang balak na bilhin ang lahat ng hilaw na materyales na may jade sa loob. Napakalupit na ginamit niya ang kanyang jade eyes para makakuha ng dekalidad na jade, at gusto niyang mag-iwan ng puwang para sa ibang mga negosyante. Nagpalitan ng mga numero sina Guning at Master Zhang bago siya lumabas para pumili ng mga hilaw na materyales. Napansin ni Guning na may dapat harapin si Master Zhang, kaya sinabi niya, Master Zhang, mangyaring huwag mag-atubiling umalis kung abala ka sa iyong negosyo. Magiging okay tayo dito. Great, aalis muna ako. Masiyahan sa pagpili ng mga hilaw na materyales, at bibigyan ka ng manager ng 20% diskwento kung gusto mong bumili ng ilan. Talagang sabik na si Master Zhang na umuwi at sabihin sa kanyang pamilya na gumaling na ang kanyang sakit. Kaya dahil ayos lang si Guning dito nang wala ang kanyang kasama, syempre payag si Master Zhang na umalis ng mas maaga. Kaya umalis ang grupo ni Master Zhang. Bago sila umalis, nakita ni Zhang Hanin si Guning. Mas na-curious siya ngayon tungkol sa kanya, dahil ang ginawa ni Guning ay lubos na nagulat sa kanya. Pagkaalis ni Master Zhang, parehong hinailan ni Guning at Zhao Yufeng ang isang cart para mamili ng mga hilaw na materyales.
Si Guning ay hindi pumasok sa apat na silid sa simula, ngunit naglibot sa paligid ng bulwagan ng ilang sandali. Ginamit niya ang kanyang Jade Eyes para eyescan ang mga raw materials na nakatambak sa hall. Bagamat pinaniniwalaan na sila ang pinakamababang antas, hindi ito nangangahulugan na wala ng Jade sa loob. Sa loob ng ilang segundo, natuklasan ni Guning ang dalawang hilaw na materyales na may medium-high level na Jade at isang raw material na may mataas na level na Jade sa loob. Ang una ay kasing laki ng dalawang kamao, at ang isa naman ay kasing laki ng basketball, habang ang huli ay kasing laki ng dalawang palad na nakatupi. Mayroon ding ilang mga emerald sa ilalim ng katamtamang antas, ngunit hindi nag-abala si Guning na kunin ang mga ito. Kukuha lang siya ng medium level na Jade kapag kailangan niya ng malaking halaga ng Jade. Ngunit hindi ito comfortable para sa kanya na magdala ng masyadong maraming hilaw na materyales ngayon, kaya binigay niya ang mga ito. Mga ad ng Pub Future. Sinadya ni Guning na maglakad-lakad ng matagal bago niya ilagay ang tatlong hilaw na materyales sa kanyang cart. Ngunit kahit na noon, naniniwala pa rin ang mga tao sa paligid niya na namimili lang siya para sa kasiyahan. Sa halip, naisip ni Zhao Yufeng na si Guning ay dapat may sariling kaan. Gayunpaman, ang mabilis nitong pamimili ay nalito pa rin sa kanya, at hindi niya maiwasang isipin ang sarili. Alam ba talaga niya ang stone gambling? Miss Gu, ang bilis mong mamili. Napabuntong hininga si Zhao Yufeng. Maaaring makatulong ang propesyonal na kaalaman, ngunit sa palagay ko ay umaasa ito sa swerte ng isang tao upang maputol din ang Jade. Pumipili ako ng mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng kapalaran, sabi ni Guning. Sumang-ayon si Zhao Yufeng. Kahit na ang mga ekspertong iyon ay bihirang magtanggal ng Jade. Kung maaari silang maging 100% o kahit na 50% lamang na tumpak sa kanilang kaalaman, sila ay mga bilyonaryo na ngayon. Bukod dito, karamihan sa mga tao ay walang tiwala kay Guning, hindi siya magdadalawang isip na bumili ng mga hilaw na materyales hanggat gusto niya ang mga ito. Pagkatapos noon, pumunta sina Guning at Zhao Yufeng sa mga silid sa likod. Nauna silang pumasok sa room D, na nag-imbak ng mga hilaw na materyales sa antas ng D. Hindi nagtagal, nakahanap si Guning ng mas maraming hilaw na materyales na may Jade sa loob, ngunit hindi ito malaki. Ang pinakamalaki ay kasing laki ng kalahating basketball, at ang pinakamaliit ay kasing laki lang ng kamao. Sa kabutihang palad, sila ay nagkakahalaga ng marami. Mayroong ilang mga hilaw na materyales na may katamtamang mataas na antas ng Jade at mas kaunting mga hilaw na materyales na may mataas na antas ng Jade sa loob. Karaniwan, mayroon lamang 4 o 5 esmeralda sa itaas ng medium-high level sa mahigit 1,000 hilaw na materyales at mas bihira pa ang makahanap ng top level na Jade. Ang karamihan ng Jade ay nasa katamtamang antas. Pagkatapos ay pumunta sila sa room C, at nakakuha si Guning ng 4 pang medium-high level na Jade sa maliit na sukat. Wala siyang planong bumili ng marami ngayon, kaya hindi siya pumunta sa room B at room A. Miss Gu, gusto mo bang tulungan akong suriin ang mga hilaw na materyales na ito? Itinulak ni Zhao Yufeng ang kanyang cart na may kasamang 3 hilaw na materyales, naglalakad patungo sa Guning. Bagamat ipinaliwanag ni Guning na umasa siya sa kanyang swerte, nagtiwala siya sa kanyang kakayahan dahil sa ginawa niya noon tungkol sa pagsusugal ng bato. Hindi siya tinanggihan ni Guning, ngunit nagkunwaring seryoso niyang sinusuri ang 3 hilaw na materyales. Sa kasamaang palad, walang Jade sa loob nila. Mga ad ng Pub Future. Wala naman sigurong Jade sa kanila. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, matutulungan kitang makahanap ng 3 hilaw na materyales na posibleng maglaman ng Jade. Ngunit kung hindi, mangyaring huwag akong sisihin. Si Guning ay bukas palad na magbahagi kay Zhao Yufeng, ngunit hindi siya magbahagi ng marami sa kanya. Talaga, natuwa si Zhao Yufeng.
Siyempre hindi kita masisisi kung walang jade sa loob. Naging mabait si Guning na tulungan siya, at hindi niya ito masisisi anuman ang resulta. Ang 3 hilaw na materyales ay humigit kumulang 100,000 yuan, at kayang-kaya niya ito. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Guning na pumili ng 3 hilaw na materyales. Ang isa ay basura, at ang isa ay may medium-low level na jade sa loob, habang ang huli ay naglalaman ng medium-high level na jade. Hindi dahil sa ayaw niyang pumili ng 3 hilaw na materyales kaya lahat ay may mataas na kalidad na jade sa loob, ngunit kung gagawin niya iyon, ito ay magdudulot ng hinala ni Zhao Yufeng. Anuman ang resulta, mangyaring huwag ipaalam sa iba na nakatulong ako sa iyo, paalala ni Guning kay Zhao Yufeng. Oo naman, hindi ko gagawin. Naunawaan ni Zhao Yufeng na ayaw ni Guning na masangkot sa gulo. Pagkatapos ay nagpunta siya upang bayaran ang kanyang bayad, at ito ay hindi katumbas ng 100,000 yuan sa kabuuan. Pagkatapos nito, hiniling ni Zhao Yufeng na putulin ang kanyang mga hilaw na materyales sa lugar. Kapag may nagpuputol ng hilaw na materyales, mahigit kalahati ng mga tao sa tindahan ang magtitipon-tipon upang tingnan, lalo na ang mga negosyanteng alahas. Gusto nilang lahat na makuha ang jade sa lalong madaling panahon. Ang unang hilaw na materyal na pinili ni Zhao Yufeng ay naglalaman ng medium-low level na jade. Kinabahan siya nang iabot niya ito sa trabahador. Ang makina ay nagsimulang gumana, at ang panlabas na layer ng hilaw na materyal ay tinanggal ng unti-unti, na nahuhulog sa lupa. Nang gumawa ng pangalawang hiwa ang manggagawa, nagpakita ng berde. Nakikita ko ang berde. Ito ang uri ng berdeng langis. Bagamat ito ay medium-low level jade lamang, si Zhao Yufeng ay nasa sabik pa rin. Sa sandaling ipinakita ng berde, may nagbid, ngunit pinigilan ni Zhao Yufeng dahil siya mismo ang mag-iingat nito. Nadismaya ang mga gustong magbid para dito, ngunit hindi pa nagsasalita. Nagpatuloy ang manggagawa sa pagputol ng mga hilaw na materyales. Makalipas ang kalahating oras, ganap na naputol ang isang esmeralda ng langis na berdeng uri na kasing laki ng kalahating football. Tuwang-tuwa si Zhao Yufeng na gusto niyang pasalamatan si Guning ng walang pagkaantala, ngunit pinaalalahanan siya ni Guning na ilihim ito sa pagitan nila, kaya binigay niya ito. Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 251. Ang pangalawa ay isang basura. Medyo nadismaya si Zhao Yufeng, ngunit hindi siya nagalit dahil ang unang jade ng oil green type ay humigit kumulang 1,000,000 yuan, kaya kumita na siya ng malaki. Gayunpaman, ang pangatlo ay naglalaman ng medium-high level na jade ng uri ng tubig, na ikinagulat ni Zhao Yufeng. Jesus! Napakaswerte ni Guning. Pumili lang siya ng 3 hilaw na materyales at 2 sa kanila ay may jade. Nang makitang medyo mataas ang level ng jade, binalak ni Zhao Yufeng na ibahagi ito kay Guning mamaya. Ang jade ay mas malaki sa isang kamao, at ito ay ikatlong pangkat ng 20,000,000 yuan. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi ito ibebenta ni Zhao Yufeng, ang mga negosyanteng iyon ng alahas ay nasa matinding kompetisyon para dito. Miss Gu, hindi ko inaasahan na magiging napakaswerte mo, at hindi ko iniisip na dapat kong dalhin silang mag-isa. Bakit hindi natin sila sama-sama? Sinabi ni Zhao Yufeng kay Guning. Siya ay isang mapagbigay na tao din. Handa siyang makibahagi kay Guning, na nagpatunay na siya ay isang matuwid na tao, ngunit dahil nangako si Guning na ibibigay ang mga ito sa kanya, hindi na siya makibahagi sa kanya ngayon. Ginoo Zhang, maraming salamat sa iyong kabaitan, ngunit sa palagay ko mayroon akong mas mahusay na jade sa aking mga hilaw na materyales. Sagot ni Guning. Gayunpaman, sinubukan ni Zhao Yufeng na hikayatin si Guning na tanggapin ang kanyang payo. Ngunit iginiit ni Guning na huwag gawin iyon, kaya nakompromiso siya sa huli at iniisip ang pagiging bukas palad nito. Hindi pa maaga nang matapos silang mamili, kaya naghiwalay sina Guning at Zhao Yufeng pagkatapos. Naunawaan ni Zhao Yufeng na makikipagkita si Guning kay Master Tang,
kaya hindi niya ito inanyayahan na umalis kasama niya. Nakahanap si Guning ng isang bakanteng lugar na walang mga tao sa paligid bago ilagay ang lahat ng kanyang hilaw na materyales sa kanyang telepatikong espasyo sa mata. Habang naglalakad sa kalye ng Stone Gambling, si Guning ay nagkaroon ng impulse na kunin ang lahat ng hilaw na materyales na may jade sa loob. Ngunit alam niyang hindi ito ang tamang oras para gawin iyon, kaya pinigilan niya ang kanyang simbuyo. Lumabas siya sa kalye ng Stone Gambling, sumakay ng taxi papuntang Tengfei Hotel. Isa itong 5-star hotel sa downtown kung saan tinutuluyan ni Master Tang, kaya nagkaroon sila ng appointment doon. Mga ad ng Pub Future. Bagamat alas 4 pa lang ng hapon at masyadong maaga para sa hapunan, binalak ni Guning na manatili din sa hotel, at magpahinga bago siya pumunta upang makipagkita kay Master Tang. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Guning na ang driver ay nagmamaneho ng taxi papunta sa isang liblib na lugar. Kahit na hindi pamilyar si Guning sa ruta, alam niya na ang Tengfei Hotel ay matatagpuan sa downtown. Biglang napagtanto ni Guning na siya ay nasa problema. Narinig niya kanina na ang human trafficking ay isang malaking problema sa City Teng, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya ito. Kinalma niya ang sarili at nagtanong, "Hay, bakit tayo pupunta sa malayong lugar? Nako, shortcut lang, at malapit na tayong makarating." Nagsinungaling ang driver, dahil naniniwala siyang hindi pamilyar si Guning sa ruta. Nag-isip sandali si Guning. Naisip niya na maaaring maraming tao ang na-traffic, at kailangang mabalisa ang kanilang mga pamilya. Kaya nagpasya siyang iligtas sila. Si Guning ay isang batang babae na napupuot sa kasuklam-suklam. Kung maaari, gustong-gusto niyang puksain ang human trafficking ng sabay-sabay. Kung ganoon, malamang na hindi niya makikilala si Master Tang sa oras ngayon, kaya palihim siyang nagpapadala ng mensahe sa kanya at naantala ang appointment bukas ng umaga. Medyo nadismaya si Master Tang na hindi niya makikilala si Guning ngayon, ngunit naunawaan niya na si Guning ay may sariling mga bagay na dapat harapin. "Hay, mahigit 12 minuto na tayo sa kalsada. Bakit nasa malayong lugar pa tayo? Sa tingin ko ay nasa labas na tayo ng bahay," muling tanong ni Guning, na parang wala siyang ideya na siya ay nasa panganib. "Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo," sabi ng driver, at naaliw siya nang makitang, walang muwang, si Guning. "Sige. Inaantok na ako at kailangan kong umidlip. Please gisingin mo na ako pagdating natin." Humikab si Guning, na parang pagod na pagod. Pagkatapos ay sumandal siya sa likod ng upuan habang nakapikit. Walang problema, mas gusto ng driver na makita iyon. Malinaw na hindi ipinikit ni Guning ang kanyang mga mata. Inikat niya lang ang katawan niya para hindi makita ng driver ang mukha niya. Nasa liblib silang lugar na napapalibutan ng mga bundok. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa labas ng isang abandonadong bodega. Tinawag siya ng driver, "Hoy, nakarating na kami." Mga ad ng Pub Future. Agad na nagising si Guning, at nagkunwaring natatakot na makita ang eksena sa harap ng kanyang mga mata. Saan-saan ang lugar na ito? Hindi ito ang Tengfei Hotel. Siyempre hindi, pero dahil nandito ka na, lumabas ka na. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse sa mga upuan sa likod, na nakatingin kay Guning. "No, anong gusto mong gawin?" Nagkunwari si Guning na natatakot siya. "Malalaman mo," sigaw ng driver. "Pakiusap huwag." "Well, hindi ikaw ang bahala ngayon. Kaya mo bang labanan ang dalawang matipunong lalaking ito?" Itinuro ng driver ang dalawang matangkad at matipunong lalaki na nakatayo sa harap ng sasakyan. "Sa tingin ko mas mabuting manahimik ka, o susuntukan ka namin." Nagpumigla si Guning ng ilang segundo pagkatapos ay lumabas ng kotse. "Pasok." Itinulak ng driver si Guning papasok sa bodega, at hindi man lang lumaban si Guning. Ang gulo sa loob. May isang medyo matabang lalaki na may payak na mukha na nasa 40 anyos na nakaupo sa isang upuan. Siya ay naninigarilyo sa isang nakaka-relax na paraan na ang kanyang mga binti ay nakakross at ang kanyang mga mata ay nakapikit. At may dalawang malalakas na lalaki na nakatayo sa likuran niya.
Sa sulok ay nag-squat ang dalawang maganda at maayos na pananamit na mga babae na nasa early 30s kasama ang isang batang lalaki na nasa 12 anyos. Lahat sila ay nagsusuot ng nakakatakot na ekspresyon, nanginginig at umiiyak sa takot. Sa tabi nila ay may isa pang matangkad at matipunong lalaki. Kumbaga, natrapot din sila dito. Agad na ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para eyescan ang mga lalaking iyon para tingnan kung may dalang baril sila. Buti na lang at wala silang dalang baril. Kung ganoon, magiging ligtas si Guning. Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa NF Euro LB1N. Gayunpaman, naamoy ni Guning ang isang dampi ng sariwang dugo mula sa isang tumpok ng agglomeration 10 metro ang layo sa kanyang kanang bahagi. Nakapatay ba sila ng tao at itinapon ang katawan doon? Sa pag-iisip niyan, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para makita kung ano ang nasa likod nito, at nagulat siya. May isang lalaki at isang babae na nasa 27 taong gulang na nakasuot ng all-in black sa likod ng agglomeration. Pareho silang nasugatan. Malubhang nasugatan ang hita ng lalaki, at ang dugo ay nabasa sa benda. Mas lalo pang nasaktan ang babae. Ang kanyang sugat ay nasa kanyang balikat malapit sa dibdib, at ang dugo ay nabasa rin sa basang mga benda. Napakaputla ng kanyang mukha, na para bang anumang oras ay maaaring mamatay. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Guning ay hindi ang katotohanang sila ay malubhang nasugatan, ngunit ang kanilang mga mukha. Nakilala sila ni Guning, o sa partikular, si Tang Aining, tulad ng tawag sa kanya sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, ay nakilala sila. Kahit na hindi sila pamilyar sa isa't isa, mayroon silang napakalapit na koneksyon. Sila ay mga propesyonal na mamamatay tulad ni Tang Ai. Ang lalaki ay tinawag na Flying Eagle, habang ang babae ay Flying Bird. Hindi sila nagsilbi sa parehong organisasyon bilang Tang Aining, at nakilala sila ni Tang Aining sa panahon ng pagsasanay sa Amazon Rainforest. Nagtulungan din sila sa isang malubhang sitwasyon. Mag-asawa ang Flying Bird at Flying Eagle. Nila kay Tang Aining na ang pinakagusto nila ay mamuhay tulad ng isang ordinaryong tao, ngunit halos imposibleng makaalis sa kanilang organisasyon. Plano ng organisasyon na patayin sila sakaling mabunyag ang kanilang maruruming sikreto kaya't kailangan nilang iwasang mahuli ng organisasyon. Matagal na silang nagtatago, hindi na mas maganda kaysa dati. Kahit papaano ay nagkaroon sila ng libreng oras noong sila ay nasa organisasyon. Gayunpaman, kapag nakatakas sila, hindi na sila babalik. Kung tama ang hula ni Guning, malamang nasa kalagitnaan na sila ng pagtatago. Boss, mayroon pa akong isa, at siya ay isang kagandahan. Sabi ng driver sa lalaking nakaupo sa upuan. Nang marinig iyon, iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata, tumingin sa paligid. Tila natigilan siya nang bumagsak ang kanyang tingin sa mukha ni Guning. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya, itinapon ang sigarilyo sa kanyang kamay sa sahig bago siya tumayo, naglakad papunta kay Guning. Ang ganda talaga ng isang ito. Hindi ko akalain na ibebenta ko siya. Mga ad ng Pub Future. Huminto ang lalaki sa harap ni Guning, iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang mukha. Hindi siya iniwasan ni Guning, ngunit habang ang kanyang kamay ay nasa itaas pa rin ng kanyang mukha, hinawakan niya ang kanyang palso at walang pag-aalinlangan itong binali. Agad na napasigaw ang lalaki sa sakit. Pagkaraan, sinipa ni Guning ang tiyan ng lalaki ng malakas, at ang lalaki ay sinipal ng kumatok sa pader bago siya bumagsak sa lupa ng may malakas na tunog. Dahil sa napakaraming masakit na pinsala, ang lalaki ay halos hindi makapagsalita, ngunit siya ay may malay pa rin. Natapos ito ni Guning sa loob ng ilang segundo kaya hindi namalayan ang lahat ng matipunong lalaki sa paligid na napakagaling niyang makipaglaban hanggang sa mabugbog ang kanilang amo. Nay na sila at lahat sila ay nagsimulang umatake kay Guning. Bagamat ang mga lalaking ito ay pawang malalaki at matipuno, halos hindi sila maihahambing kay Guning na isang dalubhasa sa kung fu. Sa loob ng ilang minuto, lahat sila ay sinuntok na nakahiga sa sahig, umuungol sa sakit. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na ang isang teenager na babae ay maaaring maging napakahusay sa pakikipaglaban.
Nanghihinayang ngayon ang driver. Kung alam lang niya, hinding-hindi na niya ito dinala dito. Tumayo ka at umalis ka na. Sabi ni Guning sa mga nakaupo sa sulok na nanginginig sa takot. Agad nilang nabawi ang kanilang isipan at nagpasalamat kay Guning bago mabilis na tumakbo palabas ng bodega na ito. Kinuha ni Guning ang isang lubad, tinali sila. Gayunpaman, hindi niya kaagad hinayla ang mga ito, ngunit naglakad patungo sa pagtitipon sa kanyang kanang bahagi. Medyo natarante si Flying Bird at Flying Eagle nang makita si Guning na naglalakad papunta sa kanila. Alam nila na sila ay natuklasan at walang kamalay-malay na handa na ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa kasamaang palad, sila ay malubhang nasugatan ngayon, at ang batang babae sa harap nila ay tila makapangyarihan. Kung talagang gusto niyang saktan ang mga ito, wala silang pagkakataong makatakas. Si Guning ay hindi biglang lumitaw sa kanilang mga mata, ngunit huminto nang malapit na siya doon. Naamoy ko ang dugo, at alam kong may nasugatan at mahina. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong magtiwala sa akin dahil kaya kitang pagalingin. Mga ad ng Pub Future. Ang Flying Eagle at Flying Bird ay parehong namangha sa kanyang matinding pangamoy. Ngunit pagkatapos niyang sabihin na napagaling niya ang mga ito, ang una nilang reaksyon ay hindi excitement kundi pag-aalala. Tamang-tama ang tama ni Guning dahil nasa malaking panganib ang Flying Bird ngayon at malapit nang mamatay kung hindi siya mag-aalaga. Ngunit nabaril sila ng mga baril, at ito ay sensitibo, kaya natakot sila na magdudulot ito sa kanila. Mas gulo kung malaman ni Guning. Sa katunayan, hindi rin sila naglakas loob na pumunta sa ospital. Bilang mga mamamatay, maaari nilang gamutin ang mga pangunahing pinsala, lalo na ang pag-alis ng mga bala, ngunit ang problema ay kulang sila ng mga tool at gamot. Mas masahol pa kung bigla nilang hinawakan ang kanilang mga sugat. Gayunpaman, malapit na silang mamatay at ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mabuhay. Kaya ba niyang gamutin ang mga sugat ng baril? Pareho silang may pagdududa, ngunit handa silang subukan ito. Pagkatapos ay nagtanong si Flying Eagle, pwede bang ilihim mo ito sa amin? Siyempre, hindi ko sasabihin sa iba ang tungkol sa iyo, sagot ni Guning nang may katapatan. Great, we trust you, sabi ng lalaki. Pagkatapos noon, naglakad si Guning sa likod ng agglomeration. Mayroong isang scalpel, mga pangpawala ng sakit at mga hemostatic na gamot, at anumang bagay na kapaki-pakinabang na maiisip niya sa kanyang telepathic eye space. Malaki ang maitutulong nila kapag kailangan niya ang mga ito. Agad na kinuha ni Guning ang maliit na kahon ng gamot sa kanyang backpack at lumuhad sa harap nila para buksan ito. Nang makita ang nasa loob ng kahon ng gamot, lumiwanag ang mga mata ni Flying Eagle at Flying Bird. Bago nagpatuloy si Guning, sinabi sa kanya ng Flying Eagle, bakit hindi mo ipahiram sa amin ang kahon ng gamot na ito? Kaya kung gamutin siya mismo. Nag-aalala pa rin siya na malaman ni Guning ang kanilang mga pinsala ay mga putok ng baril. Naunawaan ni Guning ang kanilang mga alalahanin, ngunit ang Flying Bird ay malubhang nasugatan. Kung hindi siya pinagaling ni Guning gamit ang kanyang kapangyarihan, mamamatay siya. Sigurado ka bang maaalis mo ang bala sa pinakamabilis mong makakaya? Tanong ni Guning, ngunit tila hindi siya naniniwala na magagawa niya iyon. Nagulat at alerto ang dalawa. Paano niya malalaman na nasugatan sila ng mga baril? Gayunpaman, bago sila magtanong, muling ibinoka ni Guning ang kanyang bibig. Napakasensitibo ko sa amoy, at may mahinang amoy ng saltpeter sa iyong katawan. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iba ang tungkol sa'yo. Siya ay nasa malaking panganib ngayon, at walang oras na dapat sayangin. Ikaw mismo ang kulang sa lakas, kaya paano mo matatanggal ang bala niya? Sinabi ni Guning nang may katapatan, at pinawi ang kanilang pag-aalala. Unti-unti rin silang nag-relax. Kulang nga ang Flying Eagle sa ngayon, at masyadong delikado kung aalisin niya ang bala mula sa Flying Bird. Sa makatuwid, sumang-ayon ang Flying Eagle sa huli. Agad na naglabas si Guning ng gunting para putulin ang mga benda na nakabalot sa sugat ni Flying Bird.
Sa tulong ng kanyang Jade Eyes, gumamit si Guning ng isang scalpel upang maalis ang bala ng dalubhasa. Kasabay nito, lihim niyang inilagay ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Flying Bird para pigilan ang pag-agos ng dugo palabas. Sa pagtingin sa mga ekspertong kasanayan ni Guning, ang Flying Bird at Flying Eagle ay parehong humanga. Hindi ito ang unang beses niyang mag-alis ng bala. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Euro LB1N. Sino siya? Bakit ang galing niyang makipaglaban pati na rin ang pagpapagamot? Makalipas ang ilang minuto, natanggal ang bala. Binigay ni Guning ng mga painkiller at hemostatic na gamot ang Flying Bird ng sabay-sabay, pagkatapos ay binalot ng gauze ang sugat. Upang hindi pukawin ang kanilang hinala, hindi ganap na ginamo ni Guning ang sugat ni Flying Bird. Ang pinsala ay gumaling sa loob, ngunit ang labas nito ay mukhang pareho. Masakit pa rin, ngunit hindi na matindi ngayon. Ang Flying Bird ngayon ay mukhang mas malusog sa ilalim ng pagpapakain ng kapangyarihan, at nagsimula siyang mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ay pinagaling ni Guning ang sugat ni Flying Eagle sa kanyang binti. Mabilis niyang inalis ang bala at binigyan siya ng parehong gamot. Maraming salamat, sinabi ng dalawa kay Guning ng buong katapatan. Alam nila na iniligtas ni Guning ang kanilang mga buhay at hindi sapat na pasalamatan lamang siya ng pasalita, ngunit wala silang ideya kung paano siya babayaran. Kapag ganap na kaming gumaling, mangyaring huwag mag-atubiling humingi ng aming tulong. Hanggat kaya namin ito, hindi kami magsisikap na tulungan ka, buong bigat na saad ng Flying Eagle. Mga ad ng Pub Future. Siyempre handa silang gantihan si Guning. Paano kung gusto kong pareho kayong maging pinakamalapit na katulong ko mula ngayon? Seryosong tanong ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang dalawa. Naunawaan nila na ang ibig sabihin ni Guning ay gusto niya silang maging mapagkakatiwalaan niyang mga katulong. Ngunit sa unang pagkakataon pa lang sila nagkita, kaya bakit siya maniniwala sa kanila? Hindi ba siya natakot na sila ay masasamang tao? Bagamat hindi sila masasamang tao at handang sumunod sa pangunguna ni Guning, nasa delikadong sitwasyon sila ngayon. Gusto sana namin, pero nasa malaking panganib kami ngayon, at ayaw naming madamay ka. Hindi nila gustong magdusa si Guning kasama nila. Naunawaan iyon ni Guning, ngunit nalutas niya ang problema. As long as she asked Kay to wipe their names off the wanted list from the internet inside those killer organizations, hindi na sila hahabulin. Kung walang mataas na gantimpala, walang sino man ang magiging interesado sa paghabol sa kanila. Wala akong pakialam. Kung magiging tapat ka sa akin, paprotektahan ko kayong dalawa, sabi ni Guning. Bagamat bata pa siya, nagkaroon siya ng air of maturity at confidence. Ang kanyang pananalita ay tahimik na mapang-akit. Gayunpaman, mahirap pa rin para sa dalawa na paniwalaan si Guning dahil sa kanilang espesyal na pagkakakilanlan. Well, naghihirap sila sa kanilang pinili. Pwede ko bang malaman ang dahilan kung bakit ka nag-aalinlangan? Tanong ni Guning. To be honest, may gusto sa amin kaya delikado kami sa paligid, sagot ni Flying Eagle. Kung hindi ka hinahabol, papayag ka ba? Tanong ni Guning. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Pilit na ngumiti si Flying Eagle. Tila hindi siya naniniwala na posible iyon. Well, handa ka bang magtiwala na mapoprotektahan kita? Tanong muli ni Guning. Sure, magkasabay na sagot ni Flying Eagle at Flying Bird. Naipakita na ni Guning ang kanyang kakayahan sa harap ng kanilang mga mata. Hindi na nagsalita pa si Guning, ngunit kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan si Kay. Hey, boss, ano na? Tanong ni Kay sa sandaling sinagot niya ang tawag, at maganda ang kanyang kalooban. Tunay nga, pagkatapos niyang makalakad muli, tuwang-tuwa siya. Kayanan niyang umakyat ng bundok, tumakbo, magmaneho at iba pa. Ang kanyang buhay ay lalong gumanda. Mga ad ng Pub Future. Kay, tulungan mo akong tanggalin ang mga pangalan ni Flying Bird at Flying Eagle sa listahan ng mga hinahanap mula sa internet sa loob ng mga killer organization, utos ni Guning. Walang problema, may account ka ba at password? Kung mayroon ka, mas mabilis.
Kahit na curious si Kay kung bakit gustong gawin iyon ni Guning, hindi niya itinanong ang dahilan. "I text kita," sabi ni Guning bago niya ibinaba ang tawag. Napabilog ang mga mata ni Flying Bird at Flying Eagle sa sobrang gulat. Paano niya malalaman ang identity namin? Bagamat alam nilang walang intensyon si Guning na saktan sila, alerto pa rin sila. "Paano mo alam ang mga identity namin?" Malamig na tanong ni Flying Eagle. "Kung may tiwala ka talaga sa akin, huwag ka sanang magtanong ng walang kabuluhan. Kung handa kang sumunod sa aking pamumuno, huwag mo akong ipagpatuloy. Hindi rin kita ay trato ng hindi patas, ngunit kung nag-aatubili kang gawin iyon, hindi kita pipilitin," sabi ni Guning. Hindi niya sila pipilitin, ngunit alam niyang papayag sila. "Magaling, susundin namin ang iyong pangunguna," sagot ni Flying Bird sa pagkakataong ito. Narinig niya si Kay na isang sikat na international hacker. Sa sandaling kumilos siya, posibleng maalis ang kanilang mga pangalan. Kung ganoon, siya at ang Flying Eagle ay magiging ligtas. Bukod dito, iniligtas ni Guning ang kanilang buhay, at walang dahilan para tanggapin niya ang alok ni Guning. Walang pakialam si Guning na nasa panganib sila, kaya wala silang dapat ikabahala. Pareho ang ideya ng Flying Eagle, at hinding-hindi pababayaan ng dalawa ang isa pa. Ibinigay ni Flying Eagle kay Guning ang kanyang account at password, at agad itong ipinadala ni Guning kay Kay. Pagkalipas ng 5 minuto, tinawagan ni Kay si Guning at sinabi sa kanya tapos na ito. Sa sandaling ito, ang Flying Bird at Flying Eagle ay nawala sa mundong ito. Ang totoong pangalan ng Flying Eagle ay Gao Yi, habang ang Flying Bird ay Qiaoya. Pagkatapos noon, umalis sina Gao Yi at Qiaoya kasama si Guning. Bagamat nasugatan pa rin sila, nakalakad sila ng normal at hindi man lang nakaramdam ng hindi komportable. Nagulat sina Gao Yi at Qiaoya, ngunit hindi ito ipinakita. Alam nila kung kailan sila dapat tumahimik. Bago sila umalis, ginamit ni Guning ang telepono ng trafficker para tumawag ng pulis. Umalis sila sa malayong lugar sa pamamagitan ng pagmamaneho ng taxi. Inihinto ni Guning ang sasakyan sa parking lot sa loob ng isang shopping mall. Pagkatapos ay bumili siya ng 2 set ng damit para kay Gao Yi at Qiaoya. Pagkatapos magpalit ng damit ni Gao Yi at Qiaoya, iniwan nila ang taxi, diretsyong sumakay ng isa pang sasakyan papuntang Tengfei Hotel. Habang papunta si Guning at ang dalawa pa sa hotel, dumating ang pulis sa bodega. Ang grupo ng mga trafficker ay eksaktong gusto nilang arestuhin sa mga araw na ito, at ang mga pulis ay hindi makapagpasalamat sa taong tumawag sa kanila ng sapat. Ito ay talagang isang regalo. Lahat sila ay inaresto ng walang pagkaantala. Dumating si Guning at ang dalawa pa sa hotel bandang alas 7 ng gabi. Para sa kanilang kaginhawahan, nag-book si Guning ng presidential suite na may 2 silid tulugan, isang sala, at isang kusina. Gumamit si Guning ng isang kwarto, habang sina Gao Yi at Qiaoya ay nagbahagi ng isa pa. Di nagtagal, nagpadala ang hotel ng mga materyales sa pagkain sa kanilang silid, at nagplano silang magluto ng kanilang sarili. Nakatira sila sa isang presidential suite, kaya libre ang pagkain. Nagluto si Guning, ngunit nahiya si Gao Yi na hayaan ang kanyang bagong amo na magluto para sa kanila, kaya pinigilan niya ito. "Boss, hayaan mo akong gawin iyon." Si Gao Yi ay halos ganap na gumaling ngayon. "Ayos lang. Kakayanin ko. Maaari ka munang magpahinga," pagtanggi ni Guning. Pagkatapos ay nakompromiso si Gao Yi. Bandang alas 10 ng gabi, tinawagan ni Leng Xiaoteng si Guning. "Anong ginagawa mo ngayon?" tanong ni Leng Xiaoteng. "Nami-miss kita," sagot ni Guning. Kahit na parang nang-aasar siya, she was really missing him. Ang mga salita ni Guning ay palaging madaling makakaapekto kay Leng Xiaoteng, lalo na kapag sinabi niyang nami-miss niya ito. Pakiramdam ni Leng Xiaoteng ay nakaon sa bawat oras. "Miss din kita. Pero hindi tayo aalis papuntang City Teng hanggang bukas ng hapon," namamao si Leng Xiaoteng at bahagyang hindi nasisiyahan. Dahil hindi niya makikilala si Guning sa lalong madaling panahon na gusto niya.
Huwag mo akong alalahanin. Mayroon akong 2 ace fighter na kasama ko ngayon, at magiging ligtas ako. Si Leng Xiaoteng ay abala sa kanyang gawain, kaya ayaw siyang abalahin ni Guning. Hindi mo ba sinabi sa akin na mag-isa ka? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nakilala ko sila pagkarating ko sa City Teng. Ipinapangako kong maaasahan talaga sila, sagot ni Guning. Mga ad ng pub future. Mahusay, pagkatapos ay pupunta ako sa iyo kapag ako ay libre, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi na siya makapaghintay na makita si Guning sa City Teng talaga. Sa katunayan, hindi niya kailangang sumali sa grupo para tuparin ang gawain, ngunit narinig niya na si Guning ay nasa City Teng, kaya nagpasya siyang kunin ito. Naunawaan ni Guning na si Leng Xiaoteng ay isang matatag na tao, kaya hindi siya tumanggi. Kinaumagahan, bumalik sa normal ang binti ni Gao Yi. Wala man lang siyang nararamdamang sakit ngayon. Kung wala lang halatang peklat sa binti niya, malamang maniniwala siya na hindi pa nasugatan ang binti niya. Si Qiaoya ay nasugatan ng mas malubha. Kaya hindi pa siya ganap na gumaling, ngunit mas bumuti ang pakiramdam niya ngayon, at hindi siya nakakaramdam ng sakit maliban kung diniinan niya ang kanyang sugat. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Euro Els1N. Parehong namangha sina Gao Yi at Qiaoya na naka-recover sila sa loob ng ilang araw, at ngayon ay mas hinangaan nila si Guning kaysa dati. Bagamat hindi karaniwan, hindi nila ito pinagdudahan. Sa halip, nadama nila ang swerte. Bandang alas 9 ng umaga, pumunta si Guning sa isang bangko at nagbukas ng 2 account na may 5 milyong yuan sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay bumili siya ng 2 smartphone kasama ang mga telephone card. Pagbalik niya sa silid, binigyan niya pareho sina Gao Yi at Qiaoya ng bank card at isang smartphone bago niya ibinigay sa kanila ang kanyang mga order. Ang isa ay kailangang magrente ng kontemporaryong tindahan sa kalye ng pagsusugal na bato. Habang ang isa ay dapat umarkila ng 2 makina pati na rin ang isang kariton at ibalik ang mga ito sa tindahan. Hindi itinago ni Guning ang katotohanan na plano niyang mamolekta ng malaking halaga ng pondo sa pamamagitan ng stone gambling. Pagsusugal ng bato. Nang marinig iyon, nagulat sina Gao Yi at Qiaoya. Bagamat hindi sila marunong maglaro ng sugal na bato, narinig na nila ito. Ito ay isang napakadelikadong negosyo, ngunit tila ang stone gambling ay isang piraso lamang ng cake para kay Guning. Ipinaliwanag ni Guning kalaunan, mayroon akong sariling espesyal na kasanayan, at ito ay napakatumpak. Espesyal na kasanayan. Hindi makapaniwala sina Gao Yi at Qiaoya, ngunit hindi na sila nagtanong pa. Ang kailangan nilang gawin ay maniwala kay Guning at sumunod sa kanyang mga utos. Pagkatapos ng mga pinagdaanan nila kahapon, hindi na nila tinuturing na teenager si Guning. Pagkatapos ay umalis na sila para tuparin ang kanilang mga assignment. Mga ad ng pub future. Si Guning, sa kabilang banda, ay makikipagkita kay Master Tang ngayong umaga. Dumating siya sa itinalagang pribadong silid noong alas 10:50 ng umaga, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas nauna sa kanya si Master Tang. Si Master Tang ay nag-iisa sa pribadong silid, at ang kanyang 2 bodyguard ay nakatayo sa labas ng pinto. Nang makita si Guning, muling naramdaman ni Master Tang ang hindi maipaliwanag na intimacy, ngunit hindi niya iyon pinansin. Agad niyang tinanggap si Guning. "Girl Gu, halika at maupo ka." "Nice to meet you, Master Tang," sabi ni Guning bago siya umupo. "Mangyaring tulungan ang iyong sarili at mag-order ng anumang gusto mo." Itinuro ni Master Tang ang menu sa tabi ni Guning, pagkatapos ay pinindot ang service bell sa gilid. Maya-maya pa ay may pumasok na waiter. Hindi nagatubili si Guning at nag-order ng 2 sa paborito niyang pagkain. Ganoon din ang ginawa ni Master Tang. 2 lang silang kumakain kaya hindi na sila masyadong umorder. Pagkaalis ng waiter, tinanong ni Master Tang si Guning, "Girl Gu, maraming salamat ulit sa ginawa mo kahapon. Kung hindi dahil sa iyo, malamang hindi ako nakaligtas sa airport sa City Teng." "Master Tang, ikalulugod kong tumulong," sabi ni Guning. "Hinahangaan ko ang iyong kahinhinan." Pinuri siya ni Master Tang.
Bahagyang napangiti si Guning, dahil narinig niya iyon ng maraming tao. Siyempre, hindi niya hinihiling sa mga tao na bayaran siya kung handa siyang tulungan sila ng mag-isa. Hindi siya ipokrito. Biglang nagseryoso si Master Tang at sinabing, "Gayunpaman, maaari mo ba akong bigyan muli ng pabor?" Anong favor ito? Sa katunayan, alam na ni Guning ang sagot ng hindi nagtatanong, ngunit ayaw niyang tumalon sa conclusion. Tama talaga si Guning. "Girl Gu, gusto ko lang malaman, maaari ba akong gumaling?" Tanong ni Master Tang na may kaba at pananabik. Sa totoo lang, gumaling na si Master Tang. Gayunpaman, hindi masabi ni Guning sa kanya ang totoo, dahil mahirap tanggapin ang mga tao na napagaling niya ang kanyang sakit sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa kanyang dibdib. Kaya binigyan niya siya ng malabong sagot. "Master Tang, sa totoo lang, wala akong alam tungkol sa pagpapagamot, kaya hindi ako sigurado kung gagaling ka. Gayunpaman, may alam akong kakaibang paraan ng masahe, na nakakapag-alis ng mga sakit na may kaugnayan sa mga ugat at buto. Kung hindi ito malubhang sakit, hindi na ito mauulit. Noong minamasahe kita kahapon, ginamit ko ang aking kakaibang paraan ng pagmamasahe. Hindi ako sigurado kung mauulit ba ito o hindi, pero tiwala ako na magiging malusog ka basta alagaan mong mabuti ang iyong sarili." Talaga, bagamat hindi ito isang positibong sagot, si Master Tang ay natuwa nang marinig na maaari siyang maging malusog. Habang kumakain, nakipag-usap si Guning kay Master Tang. Taos-puso din siyang inanyayahan ni Master Tang na maglakbay sa City B, at pumayag si Guning. Ang lungsod B ay isang maunlad na lungsod tulad ng kabisera. Pagkatapos kumain, naghiwalay sina Guning at Master Tang. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nagpalit si Guning ng kanyang damit at nagbihis na parang isang mature na babae na may makapal na make-up at kulot na buhok. Pagkatapos, umalis siya sa hotel, at sumakay ng taxi papunta sa kalye ng Stone Gambling. Nakipag-ugnayan siya kay Qiaoya pagdating niya. Inihanda na nina Qiaoya at Gao Yi ang tindahan at mga makina. Maraming walang laman na tindahan at makina na ibinigay para sa mga bumili ng malaking halaga ng hilaw na materyales ngunit hindi mailipat ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, hindi ito naging sanhi ng malaking problema ni Gao Yi at Qiaoya upang ayusin ito. Sa ilalim ng gabay ni Qiaoya, natagpuan ni Guning ang lokasyon ng tindahan. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Guning sa loob, pinigilan siya ni Qiaoya at sinabing, "Paumanhin, Miss, ito ay isang pribadong lugar at walang mga tagalabas na pinapayagang pumasok." "Well, paano kung kailangan kong pumasok sa loob?" tanong ni Guning. Sinadya niyang hininaan ang boses. Nakilala siya ni Gao Yi at Qiaoya na mga propesyonal na mamamatay tao. Gayunpaman, ganap na nagbago si Guning pagkatapos niyang magbihis at mag-makeup, at hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. "Boss." Nasiyahan si Guning na pareho nilang nakilala siya. Kung mabaigaw silang gawin ito, kailangang pagdudahan ni Guning ang kanilang kakayahan. "Qiaoya, pakibantayan ang bodega. Gao Yi, kumuha ka ng cart at sabay tayong mamili ng mga hilaw na materyales," sabi ni Guning. "Sure," sagot ng dalawa. Pagkatapos noon, itinulak ni Gao Yi ang isang kariton, sinundan si Guning palabas. Mga ad ng Pub Future. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes sa sandaling lumitaw ang mga hilaw na materyales sa kanyang paningin. Kapag nalaman niyang may jade sa loob, bibilhin niya ito. Siyempre, hindi bibilhin ni Guning ang bawat piraso ng hilaw na materyales na may jade sa loob. Pinlano niyang kunin ang lahat ng mga hilaw na materyales na may mataas na antas pati na rin ang pinakamataas na antas ng jade. At kalahati ng mga hilaw na materyales na may medium level at medium high level na jade sa loob. Para sa mga hilaw na materyales na naglalaman ng jade na ang antas ay mas mababa kaysa sa katamtamang mababang antas, si Guning ay nagpadala ng papansinin ang mga ito. Mayroong 0 hanggang 3 hilaw na materyales na may mataas na antas ng jade sa loob sa isang normal na tindahan. Iyon ay upang sabihin, alinman sa walang mataas na antas ng jade o higit sa lahat mayroong 3 piraso nito sa isang tindahan ng normal. Para naman sa top-level jade,
halos hindi nahanap ni Guning ang isa sa maraming tindahan. Samantala, maraming tindahan ang may mga hilaw na materyales na may medium-high level na jade sa loob, ngunit ang halaga ay hindi lalampas sa 10. Hindi pinutol ni Guning ang mga hilaw na materyales sa site, ngunit iniimpake ang mga ito, dinala ang mga ito. Sa unang tindahan ay nakakuha siya ng 3 hilaw na materyales na may medium-high level na jade at isa na may high level na jade sa loob. Itinulak ni Gao Yi ang cart, at hindi komportable para sa kanya na maglakad papasok kasama si Guning, kaya hinintay niya ito sa labas. Gayunpaman, sa loob ng 10 minuto, lumabas si Guning dala ang isang malaking carton, na ikinagulat ni Gao Yi. Napakabilis niya. Agad na lumapit si Gao Yi para kunin ang kahon kay Guning. Tumimbang ito ng humigit kumulang 60 pounds. Sa pangalawang tindahan, natapos pa rin ni Guning ang pamimili sa loob ng 10 minuto, at halos kapareho ng dami ng hilaw na materyales ang nakuha niya sa unang tindahan. Nagpatuloy si Guning sa pagbili ng mga hilaw na materyales. Nakakuha na siya ng 45 raw na materyales na may jade sa loob nang makarating siya sa ikapitong tindahan kung saan 5 ang nakipag-ugnayan sa top-level jade. Kaya inilagay ni Guning ang mga ito sa kanyang telepatikong eye space habang nag-iimpake. May ilan sa mga ito sa malaking sukat, at wala nang puwang sa cart para ilagay ang mga ito. Kaya bumalik muna si Gao Yi sa bodega bago siya bumalik muli. Karaniwan na ang mga tao ay nakakakuha ng mga hilaw na materyales sa isang malaking halaga, kaya walang sino man ang nagbigay pansin sa kanila. Nag-aalala lamang sila sa mga naggupit ng mga hilaw na materyales gamit ang jade, o kahit na hindi mabibili ng salapi. Nagulat si Qiao Yan nang makitang bumalik kaagad si Gao Yi na may dalang cart na puno ng mga hilaw na materyales. Sa pangalawang pagkakataon, nakakuha si Guning ng 50 hilaw na materyales sa 9 na tindahan. 2 sa kanila ang naglalaman ng top-level jade, at inilagay din ni Guning ang 2 sa kanyang telepatikong eye space. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ay inilipat muli ni Gao Yi ang mga hilaw na materyales pabalik sa bodega. Sa ikatlong pagkakataon, pumunta sila sa isang malaking tindahan na pag-aari ng pamilya Wang, na isa sa 3 pinakamalaking supplier ng hilaw na materyales sa City Teng. Ang Wang family ay mayroon ding quadrangle sa parehong istruktura ng Zhang family. Ang pinakamurang hilaw na materyales sa presyong 100 yuan bawat isa ay nasa harap na bulwagan. Habang may mga silid na nirerango bilang A, B, C at D ayon sa iba't ibang antas ng hilaw na materyales sa likod. Ang mga hilaw na materyales ay nasa presyong 100 o libu-libong yuan bawat libra sa Room D, tumaas ang presyo sa pagitan ng libu-libo at 12-dosenang libong yuan bawat libra sa Room C, sa Room B. Ang presyo ay nanatili sa 12-dosenang libong yuan bawat libra. Ngunit sa Room A, ang mga hilaw na materyales ay mayroon ng bintana, na nangangahulugan na ito ay lubos na posible na putulin ang jade. Sa pagkakataong iyon, tumaas ang presyo ng hanggang sa milyon-milyon o 12-dosenang milyong yuan bawat isa. Gayunpaman, ang laki at halaga ng jade sa loob ng mga hilaw na materyales sa Room A ay duda pa rin. At posible pa rin na mayroon lamang isang manipis na layer ng jade, kaya ang mga mamimili ay kailangang magkaroon ng lakas ng loob na sumugal. Naglibot muna si Guning sa bulwagan, at nakakita ng 3 hilaw na materyales na may medium-high level na jade sa loob. Pagkatapos ay pumunta siya sa Room D at Room C, at kumuha ng 16 na piraso ng medium-high level jade, 5 piraso ng high-level jade at 2 piraso ng top-level jade. Nang pumasok si Guning sa Room B, napansin niya ang isang malaking hilaw na materyales na kasing laki ng kanyang katawan. Bagamat magkapareho sila ng sukat, ang hilaw na materyales ay isang bato, kaya ito ay maraming beses na mas mabigat kaysa sa kanya. Tinatayang, kailangan itong tumimbang ng hindi bababa sa 400 pounds. Mayroong siksik at malakas na kapangyarihan sa loob ng malaking hilaw na materyal na ito. Isa itong piraso ng medium-high level na jade, ngunit kailangan niyang putulin ito para makita ang uri nito. Ang panlabas na layer nito ay hindi masyadong makapal, at dapat itong tumimbang ng humigit kumulang 300 pounds pagkatapos alisin ang panlabas na layer nito.
Ang isang piraso ng jade na ganoon kalaki ay dapat na higit sa 1 bilyong yuan man lang. Sa pag-iisip niyan, natuwa si Guning. At inilipat niya ang malaking hilaw na materyales sa kanyang cart nang walang pagkaantala. Dahil sa kanyang higit na kapangyarihan, siya ay puno ng lakas at makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kanyang kilos ay nagulat sa lahat sa paligid. Paano niya nagagawang ilipat ang isang malaking hilaw na materyal na mas mabigat kaysa sa kanyang sarili sa kariton? Napansin ni Guning ang kanilang reaksyon, ngunit wala siyang pakialam. Itinulak niya ang cart palabas para bayaran ang bill. Nang makita ng mga tao na itinulak ni Guning ang kanyang cart palabas na may malaking hilaw na materyales sa loob, lahat sila ay namangha. Ang napakalaking hilaw na materyales mula sa Room B ay binubuo ng mga 15 yuan bawat libra. At ito ay hindi bababa sa 7 milyong yuan sa. Wow! Hindi napigilan ng lahat na huminga ng matagal, dahil walang naniniwala na ang malaking hilaw na materyal ay sulit na ipagsapalaran. Kahit na ang manager ay nabigo upang malaman kung bakit pinili ng babaeng ito ang napakalaking hilaw na materyales. Hindi rin positibo ang kanilang amo tungkol dito. Ang kanilang amo ay isang kilalang eksperto sa jade. Kung hindi siya positibo tungkol dito, walang iba. Alinsunod dito, ang mga mamimili na pamilyar sa kanilang tindahan ay naniniwala na ang malaking hilaw na materyal na ito ay isang basura. At kaya ang hilaw na materyales na ito ay nanatili sa kanilang tindahan sa loob ng 2 taon, dahil walang gustong bumili nito. Gayunpaman, binili ito ni Guning ngayon. Siyempre hindi siya pipigilan ng manager. Bilang karagdagan, gagawa siya ng mataas na komisyon. Ang Envol Beans ay ang unang plataporma upang ipakita ang kabanatang ito. Gayunpaman, alam ni Guning na may malaking jade dito, kaya handa siyang bayaran ito kahit na 70 milyong yuan ang presyo nito.